Konnichiwa, watashi wa namae wa Reggie desu. Yoroshiku onegai shimasu. So, in this video, ako ang magiging Japanese teacher nyo ngayon. So, ang napili kong topic is basic Japanese phrases or Japanese expressions. So, may dalawang way ang pagsabi ng mga Hapon, which is formal and informal. So, ano ba yung basic Japanese phrases? Example nito is, kunyari, ang pagsabi ng hello, or kamusta, good morning, good afternoon, thanks, bye, and so on. So, yun yung mga basic English phrase. Wait lang, coffee break. So, number 1 is good morning. May two way ng pagsasabi ang mga Japanese sa good morning, which is informal and formal. So, number 1, ohayo, which is very informal. Then, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay? So, ohayo gozaimasu. So, dinudugtong ang gozaimasu if formal ang pagsabi mo. So, wait lang. Saan mo nga ba gagamitin ang formal and informal? So, ginagamit ang informal pag, syempre, mga friends lang kayo, informal nga, na hindi mo kailangan maging formal sa pagsasalita. Tulad na lang mga kaibigan, kamag-anak, and etc. So, formal naman, gagamitin mo yun kapag sabihin natin workplace, or may pag-usap ka sa mas mataas sa'yo sa trabaho, kunyari, boss, supervisor, and so on. So, yun, ang informal and formal. Gets? Then, number 3. Yes, 3. Good afternoon / hello. Ang pagsabi pala nito is formal lang, wala siya informal. So, konnichiwa for good afternoon, or pwede rin sabing hello, pero kadalasan naririnig natin siya as hello, yung konnichiwa. So, ayun nga, katulad ng sinabi ko, konnichiwa minasan, which means hello everyone. So, minasan, everyone. Yun yung sinabi ko nung nag-introduction ako. Then, number 4, konbanwa means good evening. So, hindi mo na kailangan mag-isip kung formal ba or informal yung pagsabi mo, which is formal lang naman talaga yun. Then, good night, oyasumi or oyasumi nasai. Sabihin mo yung good night kung as going to sleep. Ayun yun, as going to sleep yun. Okay? Then, number 6, thank you. So, dalawa yun, isang informal ulit at isang formal. So, arigato. Yeah. So, okay. Anyway. Number 7, which is yung formal way. Yung arigato nga pala is informal, okay? Then, formal way is arigato gozaimasu. Okay? Hindi nyo sasabihin ulit yung gozaimasu. Walang ganun. Ano yun? Silent yun. So, arigato gozaimasu. Gozaimasu lang. Huwag nyo mabasahin yung you. Okay? Magmumukha kang people. So, arigato gozaimasu. Sabay ako. So, ganun yun. Then, number 8. Pag first time kayo magbe-meeting, hello to pag sabi ko, kaya hello or how do you do? So, number 8 is hajijimashite, which means hello / how do you do. Pag first time yun magbe-meeting hajimemashite. Okay. Then, number 9, which means nice to meet you, is yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yun. Next. Number 10, so desu ka? Meaning is I see. Okay, parang ganun. Okay, I see. Ganun. So, number 11 naman is informal way nung una kong sinabi na I see, okay, ganun. So, ganun lang. So, wala nang desu ka. So, ganun lang. Informal way yun. Then, number 12, which de mata, which means see you. Ito yung pinaka-formal, okay? Ito yung pinaka-formal. May prestige na formal pa no? So, ayun. Dewa, mata, ganun. Then, yung next na yun, parang middle level ng pagiging formal, or ginagamit yun, polite inag as I grown up. So,
So yun, see you ulit see you sa English. Ja, mata. Ganon, ja, mata. Tama ba? Oo, tama. Then number 14 is very informal. Yun, hindi ka na formal, informal na. Ja, mata na. Ayan, mata na. Okay? Then number 15, sa kalagitnaan na tayo guys. Ite rashai, which means please go and come back or bye. Pero sabihin mo yun pag babalik ulit sila later, okay? Sabihin mo yun pag babalik sila later. Ite rashai, okay? Ite rashai. So please go and come back. Please go and come back. Okay? So parang bye yun ng babalik ulit later. So, ito naman, number 16, itekimasu, which means, I'll go and come back. So, ikaw naman yung lalabas at babalik. Itekimasu, which means, sasabihin mo ay babay, pero babalik rin ako mamaya. Sabihin mo yun, magbababay ka sa mamaya iwan. Okay? Goods. Itekimasu. Then, number 17, tadaima, sabihin mo yun, pagkakabalik mo lang ng bahay mo. Yun. Ang meaning, I'm home or I'm back. Then, sabihin mo naman sa bumalik, kunyari ikaw yung nagwe-welcome, okarinasai. Yan, okarinasai, which means welcome home or welcome back. Then, meron naman tayong, meron tayong informal at middle informal, then very formal na way ng pagsabi ng sorry sa Japan. May yuko pa nga yun eh. Hindi ko alam yung tawag dun eh. Basta nakagalan sila sa lupa. Ewan ko, nakalimutan ko, search ko na lang mamaya or edit later dito. So yung first naman, informal, can be used informally but slightly sound better, which means gomen nasai. So number 20 naman, very formal na pagsabi ng I'm sorry, which means sumimasen. Yun, sumimasen. Ganon pagsabi mo. Alam ko pwede mo rin gamitin yun sa excuse me yata. Ayun, ito pala sa baba, excuse me, which means sumimasen, or pag gusto mong magtawag ng attention, kunyari bibili ka, sumimasen, ano ito, magkano yan, ganito, ganyan. So yun, pwede mo sabihin yung I'm sorry na formal way. Then number 23, ito kadalasan to sa mga anime. So pagkakain kayo bago kumain, itadakimasu, ibig sabihin thank you for the meal. Bago kumain yun na, bago kumain, itadakimasu. Then pagkatapos mo naman kumain, ang sasabihin mo, gochi so memashita. Wait lang, pause, stay. So number 24, pagkatapos mo na kumain, sasabihin mo, gochi so sama deshita. Gochi so sama deshita. Pagkatapos mo kumain, ikakat ko. 24, so pagkatapos mo kumain, ang sasabihin mo is gochi so sama deshita, which means thank you for the meal. Pero meaning nun, pagkatapos na kumain. So yun. So number 25 naman, please say it one more time pag hindi mo maayos narinig. Moi ichido itikudasai. Mo ichido itikudasai. So yun sasabihin mo pag gusto mo pang ulit marinig yung sinasabi ng people, hindi mo narinig. Hindi yung katulad sa Pilipinas na napaka-ikli lang, ha? Ganun lang, ha? Ulitin na yung sinabi nila. So number 26 naman, moi ichido onegai shimasu. Ibig sabihin nun, please one more time. Parang same lang rin meaning, but ibang phrase, ibang word. So extra expression tayo guys. 27, are you okay? Or pag nangamusta ka, are you alright? Ang basa nun sa English is daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Parang ikaw nangamusta. Pag ikaw naman yung kinamusta, ang isasagot mo is, yes, I am okay. Hi, daijoubu desu. Hindi mo ulit ha. Hindi nyo sasabihin yung su sa dulo. Silent yon, which means daijoubu desu. Hindi nyo sasabihin daijoubu desu. Okay? Then, pag mag-good luck ka, kunyari, mag-good luck ka sa kaibigan mo, may ginagawa sila something, laro or sports, gambatte kudasai, which means good luck. I'm rooting for you. Keep it up. Do your best. Show what you're made of. Pakita mo sino ka. Yun. Ganbatte kudasai. Yun yung formal way, ha. Then yung informal way naman pagsabi doon is gambatte.
So, yun lang yun. Note lang, may mga word na sa Japanese is napakahirap i-translate sa English. Which is, ayun, napakahirap kaya hindi ko na sinalin yun. So, yun lang, doon matatapos ang ating lesson. Wait lang, ginugoogle ko eh. それは見るためのものです。 So, yun na ang ating lesson. At ang finals ko sa Nihongo, Alan 21 ni Ma'am Grace Suga. Sorry wa, miru tamane mono desu. Which means, thanks for watching. Ayun na yun. Edit ko na lang.